Alden Richards. Is it true? Napapalag dito po sa request makasama lang si Miss Catherine. This time, let's talk about Catherine Bernardo or Alden Richards. Dahil si Alden po ngayon, may mga bagong business venture siyang pinapasok at the same time, and nagkukuntingi siyang nagre-reinvent, no? Kung ano pa yung mga bagay na gusto niyang gawin sa kanyang karera. Kahit na talagang sabihin na natin, very successful po si Mr. Alden Richards sa mga tinatahak niya sa kanyang karera sa showbiz, sa businesses, at sa kanya pong pagiging producer and director na isa rin sa mga pinagkakaabalahan ni Mr. Alden Richards. Pero alam niyo po ba na may mga chika na sa pagpasok ng bagong direksyon ni Miss Catherine Bernardo para sa kanyang karera na tinatawag na mapangahas na mundo ng pelikula. Si Catherine ay isa sa pinakasikat at matagumpay na aktres sa industriya ng showbiz sa Pilipinas at tila nakahandang tahakin ang bagong direksyon ng kanyang career. Matapos ang matagumpay na pelikulang Hello Love Again kung saan siya muling nakapareha si Alden Richards, tila handa na rin siyang pasukin ang mas mapangahas at sensual na larangan ng pag-arte. Sa loob ng maraming taon nakilala si Catherine bilang isa sa pinakapangunahing mukha ng romantic drama sa Pilipinas. Nagsimula siya bilang isang child star, siya ay lumaki sa harap ng kamera at hinamaan ng milyon-milyong tadhanga. Ang kanyang tambalan kay Daniel Padilla, isa sa pinakamatagumpay na kasaysayan ng Philippine cinema at television, kaya naman maraming tagahangang nasanay sa kanyang wholesome at romantikong imahe. Ngunit, ayon sa ilang ulat, mukhang handa na nga si Catherine na iwan ang kanyang nakasanayang imahe upang lumipat sa isang mas mature at mas mapangahas na papel. May mga bulong-bulungan na sa kanyang mga susunod na project, hindi siya mag-aatupiling gumanap na mas sensual na eksena. Suot ang pinakapayak na kasuotan na kaya pang payagan ng Movie and Television Review and Classification Board or MTRCB. Hindi may kakailan ang desisyong ito ay maaaring magdulot ng pagbabago sa pananaw ng kanyang mga tagahanga. Marahil ay may ilan na natutuwa sa kanyang pagbabagong imahe, ngunit mayroon din posibleng mawala ng gana sa pagsuporta sa kanya, lalo na ang mga mas batang audience na lumaki sa panonood ng kanyang wholesome na mga project. Maaaring may mga magulang na pipigilan ng kanilang mga anak sa panonood ng kanyang bagong mga pelikula kung ito ay masyadong sensual sa kanilang pananaw. Gayunpaman, mukhang hindi ito malaking alalahanin para kay Catherine at sa kanyang management team, lalo na kung mas malaki ang kita ng kanyang mga pelikula kahit mawalan siya ng ilang mga tadhanga. Pero ang tanong nga ng lahat ay handa nga bang sumugal o pumalag si Alden Richards na gumanap bilang isa sa mga leading man na handa ring magpakita ng skin katulad ni Miss Catherine? Kung si Alden Richards sinasabing hindi handang magpakita ng mas maraming balat sa kanyang mga pelikula, malamang na maghanap ng bagong kapareha si Catherine na kayang tapatan ang kanyang pagiging mas daring sa kasusunod na mga projects. Malamang na ang ABS-CBN ay may ilang artista na maaaring ipareha sa kanya, mga bagong aktor na gustong sumikat o kaya mga veteranong handang sumabak sa mga matapang na genre. Sa kasalukuyan, wala pang opisyal na anunsyo kung sino ang magiging bagong leading man ni Catherine sa kanyang mas sensual na pelikula. Ngunit inaasahan na marami na ito ay isang malaking hakbang sa kanyang karir na maaaring magtakda ng bagong pamantayan para sa kanyang kasikatan. Bilang isa sa pinakamalaking entertainment network sa bansa ay may kakayahan ng ABS-CBN na baguhin at i-market ang image ng kanilang mga artista upang mas tumugma sa kasalukuyang demand ng industriya. Hindi na bago sa kanila ang pagpapalit ng branding ng kanilang mga talents upang manatili silang relevance sa mas mabilis na nagbabagong panlasa ng mga manonood. Pero kung magpapatuloy ang mas matapang na direksyon ni Catherine, malaki ang posibilidad na susuportahan ito ng kanyang home network sa pamamagitan ng tamang promotion marketing strategy. Maaaring gumamit sila ng social media, television appearance at iba pang plataforma upang mapalapit ang kanyang bagong imahe sa mas malawak na audience. Pero marami naman po talaga ang nagre-react kasi kung si Alden Richards gusto niya makapartner si Miss Catherine, pero hindi lang siya handa na tapatan yung pinapakita ni Miss Catherine Bernardo ngayon. Kung matatandaan po ninyo sa lahat po ng mga photos ni Mr. Alden Richards ay wala pa po tayo nakitang photos niya na mapangahas o saan hindi po puro lang siya, puro pakita lang ng abs, ganon yung kanyang upper body lang, pero yung lower part niya hindi niya pa handa na ipangalandakan sa publiko. Hindi katulad si Miss Catherine, talagang sobrang all out na po yung kanyang pinapakita. Kaya nga medyo nalulungkot ang ilang mga fans, no? Dahil parang imposible na magkasama sila sa panibagong proyekto ngayon. Ngayon, ang tanong, kung papalagan pa rin kaya ni Mr. Alden Richards to makasama lang si Catherine, yun po kasi ang talagang question ng lahat kasi wala pa naman pong desisyon ang kanila pong network kung sino po ang bagong mag-leading man ni Miss Catherine sa kanyang mapangahas na susunod na projects, which is ang Elena bilang isa sa mga comfort women sa panahon nga ng sa Japanese era. So dahil dyan, eto na. Mag-react tayo sa mga komento ninyo. Unahin natin si Miss Lily Maria Lourdes. Sabi niya, pansinin niyo po ako, Miss Lawrence. Yung pinakita niyo pong picture dito sa video, yun po ba yun yung lalaki naghihintay? Kung yun video po, hindi si Alden yan. May balahibo yung arm ng guy. As far as I know, makinis at walang balahibo si Alden. Tama po ba? And para lang po sa kaninawan ng lahat, yung pong pictures and videos po na yun, example lang po siya. Wala naman talagang resibong inilabas. Yun po ay sinabi lang ni Miss Melay Cantivero sa PGT, pero hindi po talaga yun yung picture. Sabi ni Miss Conchita Verde,
Doon ako naniniwala sa live interview ng Katden or sa mga binitawang salita niya. After HLA, hatugot sa lahat ng dialogue nila, HLG at HLA, they found home in each other. Sa interviews, napaka-totoong sabot. Higit pa doon, merong integrity and for real, nakakabit sa kanilang status ngayon ng mga sikat. Ayan. Salamat Ma'am si Conchita Aberde sa inyo pong komento. And lahat naman po tayo is talagang kapit na kapit dun sa mga interview nila, diba? Sabi ni Poy, grabe talagang prejudice ng ibang kay Kat. Ni wala pang confirmation na naliligaw si Alden kay Kat or binasted for the matter. Dami yung mga hanash. Galing niya makalimot sa tindi ng pinag-aanan ni Kat sa ex niya. Very likely na may trust issue na yan. Drama. Kaya yun kahit kanino. Ako naman, maging prejudicial. Kung true na binasted ni Kat si Alden, hindi kaya dahil he failed to earn Kat's trust agad dahil sa mga flirty moves niya. Every time. Public figure because of their profession, but that doesn't necessarily follow the public property na din natin sila as fans. Yung private life nila is not part of their showbiz career per se. Kaya nga, may real and real, respetuhin na lang natin yon. Sabi ni Ma'am Shimalu, dun sa comment ni Flower Soon. T2H, aware ka ba na itong si Mayor ay paiba-iba ang karelasyon taon-taon? So, inalisan na ni Catherine yung isang babaero. So, yun dang nakakatrak sa kanya. Kaya nagustuhan niya ang mga babaerong mayor. Pag totoo man na babaero si Alden, walang problema para hindi siya gustuhin ni Catherine. Very true. Alam niyo po kapag po, kung iisipin natin lahat, diba? Dahil po dun sa pinagdaanan ni Miss Catherine, katulad na sinabi ng isa sa mga nag-comment mo na, diba? Para nasa trauma era pa si Miss Catherine para po pumatol sa isang guy na paiba-iba ang jowa every year. Sabi ni Miss Herminia, kung gusto niyo si Tisoy, okay lang. Hindi naman mamamatay si Kat kung ayaw niyo sa kanya. Marami pa rin fan si Kat. Kahit wala kayo, tandaan niyo yan. Wala pa si Alden, sikat na yan si Catherine. Baka nakalimutan niyo, kahit walang love team, blockbuster pa rin ang movie niya. Baka di niyo alam. O, diba? Pinaalalanan kayo ni Miss Herminia Mangilan, which is true. This time, mapapatunayan or talagang malaki ang magiging effect, no? Kung ano man po yung magiging resulta ng kanyang pinakabagong proyekto na Elena, no? Na isa sa pinakamapangahas na kanyang karakter. Sabi ni Miss Judy, Diyos ko naman, ito mga to, if true yan, Miss Darren, sa kuha na ng picture yan ng mga tao sa labas, if talagang may naghihintay. Very true. Alam mo kasi, hindi kasi pwede na parang sinabi lang nito, hearsay lang. Kailangan maglabas po sila talaga ng resibo kung sino ba talaga yon. Kaya hindi natin pwede i-confirm. Sabi ni Miss Bema na nga, a point of view ko dyan, Miss Stars, sinabi ni Mela yan para ma-divert ang issue para mawala ang tungkol sa Alcala na yun. Para sa akin, hashtag Kat din pa rin, naging sila man or hindi, sa kanila na lang ang decision nila. Possible din po yan, Ma'am si Bema na nga, possible na ginawa nila yan, pero hindi natin alam what's true behind those statement. Sabi ni Miss Lipa, Miss Stars, mag-comment lang ako, bakit kailangan bang i-public ng Kat din yung relationship nila kasi gusto nila ng private relationship lang kasi daming toxic, daming pakialamero sa mga love life ng artista. Ginagawa nila ng kwento. Sana, mga kababayan, sariling yung pakialaman nyo. Baka mas maraming problema kaysa yung Kat din pakialaman nyo. Okay po? Ayan. So, ito naman yung kanyang komento with regards to this. At tama naman, diba? Nobody or no one has the right to force them. Diba? Sabi ni Miss Pearly Shell, grabe yung mga comments samantalang di naman natin nakakasamang Alden araw-araw. Kaya wala tayong totoong nalalaman. Puro haka-haka lang. Pag love mo yung idol mo, kung ano man ang maging desisyon nila, dapat supportahan pa rin. Pero sa akin, hanggat hindi kinakasalang Alden sa ibang tao, wish ko pa rin na talagang sila sa bandang huli. Yun. Dito okay, Ma'am si Pearly Shed. Dapat let's respect and let's support them. Sino man yung kanila pong makapartner kasi trabaho lang naman yan. Magkaiba naman po yung sa totoong buhay, diba? Sabi naman ni Miss Mila Delgado, I'm waiting, hoping every day that good news will come out regarding Katden. Right now, parang malabo because they are both busy with their career. Alden is so busy building an empire and Catherine is so busy with her multiple work. Hintay lang. If not, I hope Catherine will find a better partner in life. She's too good to be broken again. Love you, Kat. Tama naman, diba? Parang hindi na po deserve ni Miss Catherine Bernardo na ma-broke yung heart niya. And katulad na sinabi ng isang nag-comment kanina, at Catherine Bernardo is, nandun po siya sa era na trauma era, diba? Sabi ni Miss Perla, hello Miss Star, and sito lang tayo palagi manonood. Listen to your report on Katden. For sure, yan silang dalawa. Secret lang, mabuti yun na they are working on their career separately, not depending on their love team. Pag pinagsama silang dalawa, mahal ang talent fee, which is very true. Alam mo, maganda nga po yan kasi parang magkakaroon po ng friendly competition. Tapos pag pinagsama yung dalawang blockbuster, mas maganda pa rin yung kay Hinatnan, diba? Sabi ni Cora Weber, tama kami Sares, hindi dapat maging judgmental. Hayaan na lang natin sila na maging public but not secret ang kanilang relationship. Katden tandem, panatag pa rin. Ayan. So, nananatiling panatag. Ako rin po ay nananatiling panatag. So, at the end of the day, it's about Catherine Bernardo's decision that matters. Yun po yung lagi kong sinasabi sa inyo, diba?